Singit muna tayo ng medyo maliliit na mga amplifier kasi ilang araw tayo nakapokus dito sa malaki. Nag-antay pa tayo ng parts nito. Balik muna tayo rito. Joson Moon Max na integrated ba tawag dito? Integrated na power amplifier kasi malakas ito eh. Okay. Yan, naka 4 channel ito. Channel 1, channel 2, 3, 4. Ang may-ari, tinatamad ako gumawa ng logbook natin. Shoutout, and then maraming salamat na lang sa pagkakatiwala mo ng unit mo rito sa akin, sir. Ayan, inulit ko, 4 channel ito. 1, 2, 3, 4. Tapos meron siyang indicator. Hindi ko na ipa-plug in kasi sabi ni sir is may pumusok daw dito. Tapos meron siyang tone control. Treble, mid, bass, delay. Itong delay echo naman para sa may mic naman ito. Ay kasama pala may tone control din yung channel 1 pala ito. Ito yung channel 2 niya. Basta meron siyang mga control and then digital display. And then meron siyang module na sa may Bluetooth, USB, and then FM siya, and then SD card. So ngayon, para mas mabilis yung video natin, kung maaaring bilisan natin, tanggalin ko lang muna itong takip para masilip natin kung ano yung pinaka-sanhi niya. Nabuksan na natin natanggal na natin yung takip. Disclaimer muna tayo guys kung ano yung nakikita natin, yun lang yung pinapakita natin. Diba? Wala tayong dagdag, wala tayong bawas. Okay, tsaka ginagawa natin yung video na ito dahil request ng may-ari na gawa na video yung unit nila. Okay, ngayon ito, naka dual transformer siya kasi nga naka 4 channel. Yung isang transformer para sa isang channel, and then yung isang transformer is para naman sa isang channel. Okay, ngayon ito yung nasaklap na tusta to dito. Sa kabilang side naman parang wala naman na tusta. Dito talaga. Yun lang. Buti buo dito sa may kabilang side. Di lang ako sigurado kung buo to dito. Pwede natin tanggalan ng bang kwan nito. Parang wala ako sa mood dahil nabugbog ako dun sa isang unit na yan. Okay. Itong supply na to para to dito. Yung ito naman is para dito. Ngayon baklasin na lang natin to. Focus na kagad tayo sa channel 2. Baklasin natin to para mas makita natin ng maayos. Ito na yung continuation. Binaklas ko na lahat, dalawang channel. Or hindi, kasi itong side na to is 2 channel ito. Ito naman 2 channel kasi naka 4 channel ito. Kailangan ko siyang baklasin para makakuha ako ng ideya kung saan napunta yung mga linya dahil totally tostado yung board na ito. Sunog talaga as in, no? Kita nyo naman, literal na sunog tawag dito. Although may mga ginamp na ako, mga ginamper ko na, kung makikita nyo talagang sunog talaga siya, butas, Yeah, medyo mahirapan tayo rito. Although pilitin natin na magawa ito. Alam naman na ayawan natin to. Basta pilitin natin na mapagana ito. May mga tinanim na ako na ibang mga parts. Ito, mga tinanim na ako. Ayan. And then sira lahat ng output nito. Yung output nito is naka 2 pairs lang. Naka 2 pairs lang ito. Supply is 57, 057. Sinlakas or medyo malakas-lakas ng konti sa may AB737. Tapos naka MGL lang. Naka 2 pairs siya pero naka MGL. Kaso hindi natulungan ng output yung pagkasunog. Okay, ayan Ngayon sa mga baguhan na technician, mga kapwa natin medyo baguhan pala na technician, unang tingin nyo or unang bukas nyo, isipin nyo hindi na kaya agad gawin to kasi nga sunog na yung board, putol-putol yung mga linya, yung parts is hindi mo na alam kung anong value. Huwag kayong mapaghinaan na gandang loob kasi yung isang side buo, yung isang board buo. Ang board na sa kabilang side and then dito sa sunog nito is isa lang ng pattern yan na pwede nyong pagkuhanan ng ideya. Diba, naputol yung linya. O silipin nyo sa may kabilang side kasi parehas lang yan. Dudugtong nyo lang. Tapos yung parts naman na nasunog, dahil sunog na, hindi mo na alam yung color code nyan. Hindi mo na alam yung value kasi yung value na nakasulat sa board, sunog din. O sa kabilang side, may nakasulat yan sa may kabilang side. May value na naka-indicate yan. Diba? Huwag kagad yung sabing, ay, di na kaya yan. Kaya yan. Basta buo yung kabilang side.
Pwera lang kung sira din yung kabilang side, edi sunog din. Ang problema ka talaga dyan. Kailangan mo na ng schematic diagram yan. Pero pag ganito, hindi na bago sa akin to kasi lagi naman ako gumagawa ng itong sunog eh. LX20, CE5, CE7. Kaya hindi na bago sa akin to. Ngayon, balikan ko na lang kayo. Kapag nabuo na natin to, tapos ipaliwanag ko na lang sa inyo kung ano yung parts na pinalit natin or pinalitan natin, tapos yung linya o saan napunta, para hindi na umaba yung oras natin. Okay? Sa haba ng panahon. Ayun, ito na, tuloy na. Nahirapan ako. Although, sa totoo lang, nauna ko pa nga nagawa yung isang ganito eh. Kaysa dito. Yung isa kasi, kung nakasubaybay ko sa mga video natin, yung isa, yung butas niya dito la banda. Yung ito kasi malala talaga siya eh. Ayan oh. Nadugtong ka na nung una ito. Kaso, kapag i-plug in mo, sumisirit yung apoy. Hindi ko alam kung nakakuha ko ng video yon. Hindi ko alam kung saan ako banda na putol bago natin dugtong ito. Kumikislap-kislap yung apoy. Kaya ginawa ko is tinabas ko na lang lahat ng linya na kung hanggang saan yung itim. Ginagawa ko, kinater ko na lang. Tapos nag-jump lang ako doon sa may nag-jump tala ako ng mga wire. Ayan, taas baba yan ha. Alalahanin nyo, taas baba yan oh. Ayan, hindi ko na lang pinakita para hindi na umaba yung video natin. Kumbaga, idea na lang ibibigay ko. Ayan, sundan nyo na lang. Ngayon, kung hindi nyo kabisado yan, kung saan banda yung linya, kung saan napunta, saan yung kadugtong. Siyempre, may kabilang side naman eh. Buo naman yung kabila. Eh di, tanggalin nyo yung kabila, di ba? Tanggalin nyo yung kabila para may pagkuhanan kayo ng ideya. Okay? Ngayon, ito yung nangyari. Tuwing plug ko na yung alambre yung ginamp ko dito, kumikislap-kislap yung apoy. Kaya yun, bunot. Tapos, kwan siya, sobrang taas ng bias. Tapos, hindi nagtitrigger ang relay. Ayaw mag-trigger ang relay. Pinambaklas ko nga siya dito. Pinambaklas ko hanggang sa pinaltan ko ng lahat. Tapos dito, sira to ha. Yung dalawa na to, sira ito. Datusta to dito eh. Tapos, saan pa ba? Sira. Ano pa ba? O yan, basta output na to 4. Binalta natin ha, bago na to. Bago na yung output na to 4. Kinuha ko nga muna nandito. Yung unang binili ko, kinuha ko muna, ginlagay ko muna doon sa isa eh. Eh yun, medyo mas madali pa yun kaysa dito. Ito talaga malala siya oh. Nakikita nyo, butas. Butas, sinadya ko na lang butasin ng todo yan. Kung hanggang saan yung pinakamaitim, doon kinater ko na lang. Tapos nag-jump na lang ako ng wire. Pati dito mayroon yan no, mga jump na wire. Yung bloke, wag niyong kalimutan ha. Ayan, sira. Ay, so, isa pala dito. Yung 551 pala dito, sira to. Ito. Ayan. Ang fuse pala yung hindi na bumigay dito. Yung fuse yung hindi nasira. Okay, ngayon, ibalik ko sa may kwan. Balik muna natin sa may dito sa kable para masukatan natin o matesting natin. Kasi kompleto naman na eh. Ayan, pasensya na kayo. Hindi ko na sana kuhanan ng vlog to eh. Kaso lang, siyempre kailangan natin ng dokumentaryo para makita ni Bossing yung nangyari sa unit niya. Okay, ganito na lang muna yung setup. Pasensya na kayo yung mga nangingitim-itim na yan. Wala na tayong magawa dyan. Kumapit na yan eh. Although binarnis ko naman na yan. Binarnis ko na. Yung mga nangingitim na yan, wala na tayong magawa dyan. Kahit kuskusin mo pa yan, wala ka na magagawa dyan. Kasi bakat na ng pagkasunog yan. Okay? Bahala ka dyan. Usok ang gusto mong umusok. Ayan, nag-trigger ang relay. Dalawa ba nag-trigger doon? Baka mamaya isa hindi nag-trigger. Mamaya hindi nag-trigger yung isa eh. Ito. Ang design pala nito guys, kapag walang transistor yan, hindi siya magkakaroon ng bias. Wala siyang bias kapag walang transistor. O, ayan siya oh. Nasa 0.3, 0.4. Medyo mataas pala dito. Sa kabila niya. Parehas lang. Normal pala ito. Medyo mataas talaga pala yung bias nito. Ang hirap. Ayan. O, ayan oh. Meron na, pambira. Medyo kan, magalaw siya eh. Meron na. Bahala ka nga, lintik. Basta okay na.
Mahirap siya ikuan eh, mahirap siya isundot, gumagalaw. Okay na. Mamaya ipisto ko na lang. Ibalik ko muna to, dalawa. Ibalik natin yung dalawa. Tingnan natin kung may audio to. Parang narinig ko nag-trigger eh. Pero ang tanong niya kung ilan yung nag-trigger, dalawa ba or isa lang. Naglagay na ako ng speaker. Ang speaker na nilagyan natin is ito lang channel na ito. Ang connection niyan is yung dalawa sa taas na yan is channel 1, channel 2, channel 3, and 4 sa baba. Ngayon yung input naman yan is nakamono lang yan. Nakamono siya. Tawag ba mono ba tawag dito? Hindi, naka-stereo rin pala. Yung yan, tsaka kasi dalawa lang yung input. Basta dito tayo naglagay yung dalawang left and then right. Bahala na. Ayan, bahala ka dyan. Tingnan natin kung dalawa yung nag-trigger na relay. Parang isa lang narinig ko eh. Channel 1. Hindi ko alam kung ano yung nasunog na na board eh. O saan banda, kung channel 1 ba ito or channel 2 ito, or channel 1 ito, or channel 2. Hindi ko alam kung alin sa dalawa na yan. Mawala tunog. Wala na galaw. Nakapost. Wala. Teka lang, ayusin muna natin. Para kwan lang, baka yung kable lang. Subli naman eh. Yung isang channel meron, palitin natin yung kable. Isang channel meron eh, channel 2 meron eh. Kaya sabi ko nga, hindi ko alam kung alin channel ang sunog na yan, anong channel 1 ba siya or channel 2. Okay, meron ang sunog dito ah. Yung isa wala, ito ah. Mamaya sira pa yan. Kailang ah. Pakapain natin. Nakakulang sa kapa yan. Channel 1 wala. Nanting kung may kwan na kami balance or ano dito, DVD, MP3 ano natin mga switch may problema pa. Okay, mawala talaga. Channel 2 meron channel 1 wala lang, ipagpalit-palit para malaman natin kung alin yung channel may walang tunog. Dito wala. Dalawa na yung nawala. Teka lang, ayusin muna natin, baka yung kable lang. Dalawa na yung nawala wala pala sa hininang ko ito. Hininang ko yung to. Yan, yung socket na yan. Ngayon, yung channel 1 and then channel 3, isa lang sila ng input niyan. Channel 2 and then channel 4, isa sila ng input. Tingnan nyo. Ayan, may signal siya, di ba? Ito naman, channel 4. Meron din. Sabayin natin. Pero walang speaker, siyempre. Dito tayo nakakabit sa kabila eh. Napakita ko na sa inyo na meron na. Kasi kanina tinisting ko eh. Dito walang audio, dito wala rin siya. Ngayon, itong channel 1. Diba? Kaya pala, kulang lang pala sa hinang. Siguro sa galaw-galaw, nawala. Ito. And then dito, isa lang yan sila. Ayan diba? Parehas lang. Channel 2. Ayan dito. Ayan. Diba? Ngayon, okay na. Naging normal na siya. Hindi ko lang talaga alam kung anong channel
ito? Channel 1 ba ito or channel 2 ito? Basta parehas na siya tumutunog. Ayan o. Ito guys, maibigay ko sa inyo na idea o may papayo ko lang sa inyo. Sa ganito klaseng mga unit, huwag nyo nang sagad-sagarin or persahin yung unit nyo. Huwag nyo nang sagarin, huwag nyo nang persahin yung unit nyo dahil mga ganito klaseng unit is medyo kansya, yung sensitive ba. Lalo pag mga mababang impedance, nadadali agad siya, natutusta yung board. Buti nga, nagawa ko pa ng paraan eh. Nag-usap na nga kami ni sir dito, sabi ko 50-50 sir o tagilid ako. Sana magawa ko ng paraan or mapagana ko. Na although napagana naman natin kahit papano kasi yung isang ang ginawa, yung huling dumating dito, nauna ko pa nagawa yun eh, although butas din yun, ito kasi malala, tapos baba yung sunog dito. Ayan, goods na oh. Tapos ang gawin nyo sa base nyo alos gitna na lang or maigi, mas maganda to pang boss lang. Ayan, sana nakapagbigay ideya ako sa inyo kung nakapagbigay ideya. Baka mamaya wala tayong naibigay tulad ditong putol yung video natin. Diba? Basta yung mga pinapaliwanag ko na lang, sundan nyo na lang or yun lang yung gawin yung ideya. Kulang na lang dito, ito tornilyo. Hindi pa na tornilyo to. Para matapos na yung video natin, para makapag-proceed tayo sa ibang gawain. Promotion bago tayo magtapos, siyempre shop natin. Solid G Electronics Repair Shop. Number 61, Don Julio Gregorio Street, sa Uyo Road, sa Uyo, Quezon City. Social media pages natin, sa mga hindi pa nakapag-follow, paki-follow, and then siyempre paki-share ng video natin sa my Facebook, YouTube channel. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, paki-subscribe, like, share, and then siyempre paki-hit ng bell button sa gilid para updated ka sa mga susunod na video na i-upload ko. Ingat, God bless, and then peace atin lahat.